So ayan, good morning sa inyo lahat mga ka-PJ. Ang oras natin ay alas 8:12 na ng umaga. Araw ng Sabado, no? June 14, 2025, no? Nandito tayo ngayon sa simbahan sa La Paz Church, no? At kakain tayo diyan kila Ate Leslie. Back tayo ngayon dahil maganda yung binigyan ni Grab na incentive ngayon. 46 rides, no? 900 plus mayroon pang bonus na 200. 8 rides naman mula alas 7 hanggang alas 12 sa Sabado at Linggo yan, pareho 8 rides. Kaya ang makukuha natin yan pagkatapos itong Sabado at Linggo na to ay bali 1-1, no? 1-1 kung ma-hit natin yan. Kaya pilitin natin yan, malaking bagay yan. Yung 1-1 na yan, di ba? Kaya lang medyo tinanghali tayo ngayon, alas 5 na tayo nakapagsimula ng umaga, no? Pero di bali, sasagad natin to ngayon. Sagarin natin, pilitin natin na makuha yung 46 at saka 8 rides na yan. Para may 1-1 tayo sa Lunes ng umaga. Alright, so tayo mag-almusal na muna. Nandito tayo ngayon kila Ate Leslie, no? Okay? Ngayon sa mga ito ang ulam natin. Prito lang isda at gulay. Sabaw, may saging. Gamay na saging. Tara, let's go. Kain tayo, mga ka-PJ. So ayan, ano, naka 1-2 pa lang tayo at 5 bookings. At dito yung ating incentive ngayon. Ayan, oh, 200 Sabado at Linggo. Kailangan daw ma-hit yung 8 rides mula alas 7 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi, no? Sabado at Linggo yan. Siyempre basic lang yan, kukunin natin yan. Tapos yung isa, yung Sabado at Linggo din, 46 rides. Ayun, no? 900. Ayan, nakalima pa lang tayo. Alright, so sure ball yan, kukunin natin yan kahit anong mangyari dyan. So bisitahin naman natin yung ating KJR. Yun, yung ating KJR, oh. Naka 241 pa lang tayo. Okay, tara na, banat. Kailangan wala tayong sasayangin na oras ngayon. Naka-ready na rin yung ating gasolina, naka-full tank na tayo. Alright, let's go. Shoutout kay Alpa. Ingat idol, ingat sa biyahe. Mas batik siguro to, sir. Alright, so hindi ako taga Mas Batik, sir. Mindanao ako, Mindanao. Galing sa Misamis Oriental. Ingat idol, ingat. So ayan, update tayo mga ka-PJ. Ang oras natin ay alas 12:33 na. At nandito tayo ngayon sa Cavite, sa may 13 Martires, no? At tayo ay nakapaghati dito. Galing ng Pasay. Yan, no? Ang binayaran niya, oh, 1,211. At nagbigay ng tip, oh, tip 250. O di, malaking bagay na, di ba? So ito, naka-online pa rin tayo. At ang earnings natin sa mga oras na ito ay naka 3,350 na tayo. At naka 10 bookings, no? So sana pasukan tayo dito sa Cavite, pa Maynila naman. Alright, sana meron. Think positive lang. Hindi pa ako nakasit di. Ayun, normal online lang muna. 5 star pa rin tayo. Wala pang nakapag-isip na mag 1 star sa atin. So rolling tayo para hindi tayo matinggan ng matagal dito. Tara, let's go mga ka-PJ. So ayan mga ka-PJ, rolling tayo, no, pa Maynila. Halos kalating oras na, wala kang puputok dito. So rolling tayo pa Maynila. At may pumasok na sana, kaso dito lang, in-ignore ko na muna. 90 pitot eh. Okay, so gusto ko makabalik ng Maynila. Doon tayo magpitot-piton. Kahit 60 pitot doon, kunin natin yan. Basta nasa Maynila. Hindi talaga ako dito eh. Mas sanay ako doon sa Maynilaan. Kahit mag-ikot-ikot tayo doon. Alright, ay makikisuyon na rin ako mga ka-PJ. Pa-follow ng aking FB page, no? Ka-PJ Vlog. Paki-follow na lang mga ka-PJ. Baka sakaling gumana man lang yung aking page na yun. Ang tagal-tagal ko nang hindi binubuksan yun.
Gusto ko siyang paganahin ulit. Magsishare din tayo doon ng mga kaalaman tungkol sa pag-grab, no? Sa biyahe, mga daan, di ba? Okay? So, huwag nyo kakalimutan mga ka-PJ, yung ating FB page sa ka-PJ Vlog. At salamat in advance mga ka-PJ sa follow ng ating FB page. So yan, pinasukan tayo dito mga ka-PJ sa may Tansa, ayun o, 845 papunta ng New World Makati. Sige, banat. Pwede na, 845, malinis. Let's go mga ka-PJ, baka kunin pa ng iba. Grabe no. May nag-comment yung ating isang subscriber. Grabe naman yun. Kumuha siya ng hulog boundary. Tapos may cash out na 50,000. Siya pa sasagot para sa paglakad ng CPC. So ibig sabihin siya pa naglakad. May bayad 40,000. Grabe naman yun. Tapos malamang hindi naman nakapangalan sa kanya yan. Pag hulog boundary, siyempre nakapangalan yan doon sa original na may-ari. Di sa kanya yung CPC. Hindi naman mapupunta sa iyo yan. Dahil non-transferable yung ating CPC, di ba? Ating franchise. Hindi po pwede i-transfer yan. Grabe naman yun. Kaya nga tayo nakikihulog boundary. Kasi wala tayong pan-down. Okay? Di ba? Wala tayong kakayahan na maglakad. Kaya napipilitan tayo makikihulog boundary. Tapos ikaw gagastos sa lahat. Ikaw palalakad. Parang hindi naman yun. So ano na lang yung gagastusin ng may-ari? Bius lang ba yan? Kano lang naman yung down yan? Di ba? Halos wala nang ginastos. Kumbaga parang ginamit lang yung pangalan. Pangalan lang, binayaran mo siya. Kumita na agad siya, di ba? Ay, nako. Saklap yun. Kung sa akin yun, hindi ko papatusin yun. Ang dami-dami po nagpapahulog boundary na wala namang hinihing cash out. Basta boundary lang, sige. Ay. Kaya hanggat nga maaari, paulit-ulit kong sinasabi na hindi naman kailangan magmadali. Di ba? Mag-ipon lang. Nakaipon, kumuha ng sarili. Napakabigat po ng hulog boundary. Totoo lang. Pinagdaanan ko talaga yan. Madali siya, walang problema kung ang sasakyan hindi ka magme-maintain, di ba? Walang maintenance. Pero pag nangihingi na ng maintenance, yun na. Doon na mag-uumpisa yung sasakit yung ulo mo. Hindi naman talaga pwedeng hindi manghihingi yun. Dahil siyempre, gamit na gamit mo siya dahil nagbaboundary ka, di ba? Kaya talaga manghihingi. After malaki na 3 years dyan, manghihingi na yan. Palit lahat yan, mga pangilalim, di ba? Mga ganun. Swerte mo, hindi magkaroon ng problema yung makina. Transmission. Kaya nga yun yung sinishare ko sa mga bago na pumapasok sa hulog boundary. Pag-isipan talaga mabuti. May mga kakilala ko surrender talaga, hindi kaya. Diba? Pag hindi ka masyadong focus sa pagbibiyahe, mahilig ka sa gala, mahilig ka sa banding-banding, family banding. So nagagamit yung sasakyan, hindi ka nakakabiyahe ng maayos. Hindi obra yun sa hulog boundary. Mababaon ka sa utang. Bukod dyan, sasagutin mo yung insurance. Magkano insurance? Insurance pa lang, isipin nyo yung insurance ha. Example ko yung sa pamangkin ko. Yung insurance niya, 22,000 yata yun eh. So, sa isang taon yun. So, sa 5 taon, magkano na yun? Isipin nyo na lang yun. 100 plus na yun. Di ba? Eh, kung iniipon mo yun, mahirap talaga mag-ipon. Medyo pero kung determinado ka mag-ipon, makakaipon at makakaipon ka. Sa insurance pa lang yun. Hindi pa kasama yung rehistro. Mabigat din yung rehistro, di ba? Kasi may insurance din doon. Yung sinasabi ko kanina na 22,000 sa BIOS lang yun, BIOS. Tapos branyo kasi medyo mahal pa yan. Tapos pababa ng pababa yan pag habang naluluma siya. Tapos yung rehistro, no? May insurance din ulit yun. Kasi bukod doon sa sinasabi kong insurance na 22,000, comprehensive yun, di ba? May insurance pa pag nagpaparehistro. Yung PAMI, TPL, di ba? Magkano din yun? Sa akin, maabot ng gagastos ka doon mga 5,000 kada rehistro, kada taon, di ba? O sa loob ng 5 taon, magkano yun? Palagay mo na lang sa 5,000 gastos mo. So, di 25,000 na kagad yun. Plus yung 100 daw, di ba? 125 na. Rehistro pa lang yun at saka insurance,
Di ba? Hindi pa kasali doon yung mga gagastusin mo sa mga maintenance, gulong, oil, mga pangilalim. Di ba? Mabigat ang hulog boundary. Nahihirapan ngayong iba na sila mismo kumukuha sa kasa eh. Hirap, lalo na pag hindi talaga sanay sa biyahe. Nahihirapan ngayon eh yung iba. Kasi siya naka 3,000 na sila, uwi na sila. Siyempre yung 3,000 saan lang makakarating yan? Pang ano lang yan, pang hulog lang yan, tapos pang kain, tapos kunti magkano lang masisip mo dyan, di ba? Ano pa kayo yung hulog boundary na halos dinoble, di ba? Mahirap, hindi po madali ang hulog boundary talaga. Kaya binlag ko yan eh, na ganoon eh. Kaya lang, gusto ko lang naman maging patas. Ayaw ko rin sirain yung negosyo naman ng mga nagpapahulog boundary. Kaya ginawa kong patas. Binigyan ko rin siya ng advantage naman. Kapag ikaw ay nakahulog boundary, katulad ng halimbawa ikumpara mo sa nakikiboundary. Pag hulog boundary, hindi na makikialam yung operator kung saan mo dadalhin yan, saan mo gagamitin yan, paano ka magbibiyahe, di ba? Pag boundaryhan lang, siyempre nakikialam yung operator. Pag pwede pumalag siya sa oras, sobra-sobra sa oras, di ba? Pumalag siya kasi 2 linggo pa lang, change oil na, di ba yung mga ganoon? Yung mga advantage sa disadvantage, di ba? Kaya sabi ko, kung meron namang kakayahan na kumuha ng sarili talaga, doon ka para hindi ka mahihirapan, di ba? Kaso marami talagang pumapatol. So, pero kung masipag ka naman at determinado ka, makakalampas ka naman. Malalampasan at malalampasan mo yan. Yun nga lang, talagang matinding ano talaga yan, determinasyon, sipag, tiyaga, di ba? Kung wala ka pang parking sa bahay, nagbabayad ka pa ng parking, di ba? Kaya marami sakali natutulog, di ba? Para maka iwas sa bayad sa parking, tulog lang sa kung saan. May baon ng damit, makikiligo sa kung saan. Ako, dinaanan ko yan, diba? Naikwento ko nga sa inyo. Kung nakakuha ka na, kung nahirapan ka, sobrang nahirapan ka, sobrang pressure ka, pwede naman umayaw. Hindi ka naman mapipilit yan ng amo mo kung hindi mo na kaya, di ba? Ganun naman yun. Basta piliin natin palagi na maging masaya. Huwag natin piliin yung magiging stress tayo na nagpapaiksi ng buhay natin. Na sobrang stress. Yun lang aking mapapayo. Maraming salamat sa palagi nyo pagsubaybay. Sana kahit paano ay meron kayo napupulot na aral sa akin, sa lahat ng mga pinagdaanan ko, di ba? At pagsamasamahin nyo yun para mas magiging magaling kayo, perfect, di ba? Hanggat maaari, hindi nyo na kailangan pagdaanan yung napagdaanan ko, di ba? Mas madali na lang sa inyo kasi meron na kayong idea. Alright, so maraming salamat muli. Sana hindi kayo magsasawa sa pagsuporta sa akin, mga ka-PJ. Maraming salamat po. Alright, yan yung oras natin, mga ka-PJ, ay alas 8:24 na ng gabi. At yung earnings natin ngayong araw ng Sabado ay 5,644 at naka 17 na bookings. Nakakalungkot yung ating incentive, mga ka-PJ. Delikado. Naka 14 lang tayo out of 46. Diyos ko, laki nang hahabulin natin bukas. Siguro kasi pero mga malalayo ang binigay sa akin. Tapos matraffic pa. Ipit-ipit ako sa traffic. Ay, naka. So, di bali. Kung hindi makuha, wala tayong magagawa. Pero subukan pa natin. Gagawin pa natin lahat ng ating makakaya bukas. Kaya nagmamadali na akong umuwi, mga ka-PJ, para makahabol, makatulog at maaga ulit talabas mamaya. Papahingaan ko lang to. Tapos bakbakan ko to mamaya. Baka makahabol. Grabe, laki ng habulin ko. 30 mahigit. 14 na ibig sabihin ang kulang 32. Diyos ko Lord. Sana makarami tayo bukas, malamala lang sana. Ako yung magpapalam na muna ang pansamantala, mga ka-PJ, dahil nagmamadali na akong umuwi. Nandito pala ako sa may Dimasalang. At aakit ako dyan, papasok ako sa Inlix para mabilis makauwi. Sige, hanggang bukas ulit, mga ka-PJ. At paalam na muna pansamantala, ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios. Ingat, mga ka-PJ, ingat. Siguro umira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero